Blessed day o mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito na naman inyong lingkod na si Len para sa ating pag-aaral at sharing ng ating devotion. Ayan. So, kamusta po ang lahat? Today po ay first day ng Chinese New Year dito sa Hong Kong. And I know sa Pilipinas din na isineselebrate ang Chinese New Year. So, lagi nating sasabihin ang salitang Sanling Palok, Santay Kinhong, Kung Hei Pat Choy. At syempre makaka-receive ang bawat isa ng mga maaring sa kanilang amo, mga relatives ng kanilang amo, at ang karamihan ay hindi labas sa araw na ngayon dahil nga sila ay kasama sa pagmamasyal ng kanilang mga amo sa kanilang mga relatives at mga kakilala upang mabigyan ng red packet na tinatawag. But sabi nga natin, ang Panginoon ang provider at tagapagbigay sa atin ng anumang ating kailangan. Additional blessings na lamang ang mga matatanggap o makakamit natin na yan. But in everything, we need to give thanks to the Lord. Ayan. So bago po tayo magpasimula na ating share na devotion video, alam niyo na po na huwag natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. So let us pray. Amin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una at higit Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Gayon din po, salamat po sa mga additional blessings, Panginoon, or answered prayer na ipinagkakaloob niyo. Gayon din sa mga trials, problems na aming mga pagdadaanan, Panginoon, to shape our character, Panginoon, to be more like your Son, Jesus Christ, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa gagawin namin muli na pag-aaral ng inyong mga salita, ay kayo lamang ang mataas at mapapurihan at gamit nyo lamang po bilang instrumento ng pagbabahagi ng inyong mabuting balita o good news at ebanghelyo. Ang inyong mga lingkod, Panginoon. Langisan niyo po ang aming labi, Panginoon, upang ang mga salitang mamumutawi sa aming mga bibig ay tunay na nanggagaling lamang po sa inyo. Salamat sa godly wisdom, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo sa protection, provision, promotion, Panginoon, at lalong higit ang salvation o kaligtasan na libreng ipinagkaloob ng inyong bugtong na anak na si Jesus sa amin, Panginoon, sa pagtubos sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan sa krus ng Kalbaryo o Golgota, na habang buhay at walang sawa po naming pasasalamatan dahil kung kami lang, Panginoon, ay hindi namin yun kayang magawa sa sarili namin, Panginoon. Tunay na ang Panginoong Yesus lamang ang karapat-dapat na tumubos sa kasalanan ng sangkatauhan, Panginoon. At gayon din, salamat po sa Holy Spirit o banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin upang ang lahat ng aming gagawin, iisipin at mararamdaman, Panginoon, ay laging nakasalig at nakasang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang nawang maghari at dalangin namin na magrema ito sa bawat makakapakinig, makakanood, Panginoon, at makakabasa ng aming devotion, Panginoon. Muli, tinabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:43. Ang sinasabi po dito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Message. At ang naging sagot daw ng Panginoong Yesus sa kriminal na iyon ay sa oras ding iyon ay isasama na siya ng Panginoon sa paraiso. Application. Dahil sa instant repentance o pagsisisi ng kriminal na iyon, naging instant din ang pagtanggap sa kanya ng Panginoon at may bonus pa na makakasama siya sa paraiso. At alam nating mga sumasampalataya at nananalig sa Diyos na iyon ay sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya nga, habang may panahon pa at di pa huli ang lahat, ay piliin na natin na isuko ang buhay natin sa Panginoon. Maglingkod habang kaya at may lakas pa, at wag nang hintayin pang kapag nakaratay ka na sa banig ng karamdaman o nag-aagaw buhay, saka pa lamang mag-iisip na magsisi at maglingkod sa Diyos. Huwag sayangin ang chance o pagkakataon dahil minsan at maigsi lang ito. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. So, yun na nga, 'di ba, yung napag-aralan natin nung last devotion natin na yung humble request or pakiusap ng kriminal na nasa kanang bahagi ng ating Panginoong Yesus na pasimple o lihim na nagtanggol sa ating Panginoong Yesus dun sa isang kriminal din na kasama niya na nasa kaliwa na nanlilibak or parang hinukot siya ang ating Panginoon at dinedare na iligtas sila
sa moment na yun na kung saan sila ay nakapako at naghihirap o nagdudusa sa krus. But ito, kriminal na ito ay ang naging pakiusap niya ay alalahanin lang siya ng Panginoong Hesus kapag naghahari na ito sa kanyang kaharian. But in an instant din, ay sinabi at sumagot ang ating Panginoong Hesus na at that moment ay kakasamahin siya ng ating Panginoong Hesus sa paraiso, diba? So, even if we die here on physical body, we know that our spiritual or our spirit will go into the kingdom of our Lord doon sa heaven o sa kalangitan, at kung saan pa man yun ay malalaman na lang natin once ang ating buhay dito sa mundo ay nag-times up na, di ba? And that is the greatest assurance dahil alam natin, tayo na mga nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon, na although hindi pa natin nakikita physically ang ating Panginoon dahil siya ay in the spirit, ay naniniwala at nagtitiwala tayo na sa kabilang buhay or in the second life ay naroon ang ating eternal rest sa kanyang kaharian, di ba? And yun nga, isang matinding hamon sa atin dito na wag na nating sayangin ang ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay, ay ipaglingkod na natin sa Panginoon, dahil kahit from the start of creation, yan naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon. Una, iniisip kasi ng iba na ang sinabi ng Panginoon ay humayo kayo at magpakarami, di ba? Nang likhain daw si Eva at Adan. Actually, it's also a big part, dahil kung iisipin, masasabi natin na hindi naman na dadami ang tao, di ba? Kung hindi talaga through sa pagkakaroon ng anak, di ba? Or kaya nga tayo ay nagmumultiply, di ba? Pero at the same way din, kailangan matulungan din natin na magmultiply ang mga believers at merong matibay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga ang mandato or Great Commission sa atin ng Panginoon, ibig sabihin tayo ay kasama sa mission na iyon. Hindi dapat iniisip natin na burden ito or pasanin sa atin, bagkus ay we accept it wholeheartedly at meron tayo na parte na ginawa para mapalawig at maibahagi sa iba ang kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang greatest gift na salvation o kaligtasan, na dapat ipaalam natin ito sa ating mga kapwa, sa ating mga kapamilya, sa ating mga makikilala pa, na ipakilala natin ang Panginoon sa kanila, diba? Ilapit sila, tulungan sila na mailapit in any way na kaya natin, whether we can help financially, whether we can help spiritually, diba? Ay magagawa natin yan, sabi nga, sa tulong ng ating Panginoon. And yan nga, sa buhay natin meron talagang dalawang klase ng mga tao na ating makakasalamuha. Merong iba na ating babahaginan na tatanggap sa ebanghelyo o good news ng ating Panginoon, at merong iba din na magre-reject ng tungkol sa ating ibabahaging kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. But ano pa man ang mangyari, we stand firm in our faith to the Lord, because we know that He is the author and the finisher of our life, diba? Habang nabubuhay pa tayo, meron pa tayong mission na dapat gawin. And when the Lord said it's time to go, ay maluwalhati nating isurrender ang ating buhay na ipinahiram sa atin, at sa bawat araw ay pasalamatan na pinagkalooban tayo ng buhay na ito, na mabuhay sa mundong ito, dahil that is the greatest privilege that we can ever have in our life. Ayan. So, na po meron kayong natutunan sa ating maiksing share ng devotion video, and I do hope and pray na magagawa ko po ulit bukas kung hindi po tayo busy or may mga gagawin na dapat. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa aming naging pag-aaral ng inyong mga salita sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na we are secured, Panginoon, once we have a good relationship sa inyo, Panginoon, at hindi lamang ito religion, Panginoon, but we take it seriously, Panginoon, na
isa pamuhay, Panginoon, ang aming mga natututunan o napapakinggan na inyong mga salita o ebanghelyo, Panginoon, upang mas lalong lumalim ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. And as times goes by, Panginoon, na lumalago ang aming pananalig sa inyo, Panginoon, ay alam namin na sa tulong at gabay ninyo, Panginoon, ay magiging katuwang ninyo kami, Panginoon, upang maibahagi sa bawat tao, Panginoon, ang inyong ebanghelyo o mabuting balita na libreng regalo ng kaligtasan, Panginoon. And alam po namin, Panginoon, na kasama namin kayo lagi, kagaya sa nasa inyong mga salita, that Emmanuel, God is with us, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa lahat ng mga tao, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, that let us be firm in the belief, Panginoon, at pananalig that you are the God who provides for everything that we need, Panginoon. At alam namin, in your perfect time, Panginoon, ipagkakaloob niyo po ito upang kung paanong pinalaya niyo po kami sa kasalanan, Panginoon, ay lalaya din ang bawat taong may mga problema sa mga utang, Panginoon, o may mga nandaya man sa bawat isa, Panginoon, ay kayo na po ang magre-repay ng mga nawala sa mga bawat taong ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga nasirang mga relasyon, mga pamilya, Panginoon, mga pagsasama, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who restore, Panginoon. At ibibigay mo po sa puso ng bawat isa, Panginoon, ang kapatawaran at pag-ibig ang mangibabaw sa bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa kalusugan or health ng bawat isa, Panginoon, that anumang mga sakit at karamdaman, Panginoon, ay amin nang inaalis at binawasak, Panginoon, na hindi magtatagumpay sa amin at sa bawat mga kakilala o mahal namin sa buhay at sa bawat tao, Panginoon. Pagkus, Panginoon, dahil nga sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay we are healed, Panginoon, maging sa kabayaran ng kasalanan na kamatayan, Panginoon, that even if we die physically, Panginoon, but we will live eternally in your kingdom, Panginoon. At kung ang inyong kalooban po, Panginoon, sa mga kakilala o mahal namin sa buhay at sa amin din, Panginoon, ay magkaroon na ng eternal rest upang makita na kayo ng mukhaan sa inyong kaharian, Panginoon. I give the comfort to every family o mga mauulila ng bawat isa, Panginoon, and give them the assurance, Panginoon, that their loved ones is resting peacefully, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, I pray for all the prophets, priests, evangelists, pastors, mga workers, Panginoon, members, Panginoon, teachers, at evangelists o mga missionaries, Panginoon, na pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo upang maibahagi ang inyong ebanghelyo, Panginoon, that you will provide for everything that they need, their family need, their children's need, Panginoon, at gayon din ang lahat ng mga sasakyan, ng mga sasakyang panglupa, pangdagat o panghimpapawid, Panginoon, ay iniingatan niyo po upang makarating po sila at ang bawat isa sa kanilang mga mission na dapat puntahan sa iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat po ng mga OFW na ginagamit nyo as a channel of blessings, Panginoon, na pinipili ang mapalayo sa mga mahal sa buhay para lamang po makapag-provide sa kanilang mga mahal sa buhay, na hindi ito mananatiling ganito na lamang, Panginoon, but you will promote everyone, Panginoon, upang maging maunlad at maasenso ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At darating ang panahon na hindi nakakailanganing mapalayo pa sa mga mahal sa buhay, Panginoon, dahil higit na at sapat pa ang kikitain o kinikita nila sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. We also pray, Lord God, lalong higit sa aming bansa, Panginoon, na ang aming mga leader, Panginoon, mula sa pinakamataas na presidente hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon, at bawat mga mamamayan, Panginoon, ay imbis na mag-away-away, Panginoon, at magbatikusan, Panginoon, sa mga issue ng tungkol sa political, Panginoon, at sa problema ng bansa, Panginoon, ay magkaisa, Panginoon, sa pananalangin upang maisaayos at mas mapabuti, Panginoon, ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, na kung saan sinasabi that the Philippines is the only Christian nation, Panginoon, ngunit hindi lamang ang Pilipinas ang maging Christian nation, Panginoon, but we declare, Lord God, that all the country, all the bansa, Panginoon, ay magkakaisa in one mission, Panginoon, at yun ay ang gawing
disipulo ninyo ang lahat ng tao, Panginoon, upang lahat kami, Panginoon, ay punuin ang inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon, at makasama kayo na pinupuri at dinadakila namin, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, lalong higit sa aming mga amo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ginagamit nyo ang aming mga employer, Panginoon, as a channel of blessing, Panginoon, upang makapag-provide kami sa aming mga pamilya. Ingatan niyo po sila sa kanilang mga trabaho o mga negosyo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, ang kalusugan nila, ang pag-aaral ng kanilang mga anak, Panginoon, at ang harmonious at maayos na relasyon o pagsasama ng bawat isa sa amin. Kami bilang kanilang mga helper, Panginoon, at sila bilang aming mga amo, Panginoon. At gayon din, we pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, na mas lalong marami pang mga magkakaroon ng matibay na relasyon at pagkilala sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, for Israel, Panginoon, dahil sinabi nyo nga sa inyong salita, ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon. At alam namin ang mga Hudyo, Panginoon, ay tatalikod sa lahat ng mga pinaniniwalaan nilang mga Diyos, Panginoon, and they will give their whole faith into you, Lord God, because you are the Alpha and the Omega, Panginoon. You're the Kings of Kings and Lord of Lords, Panginoon. At kahit sino man, Panginoon, ay hindi makakapantay sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, at sa inyong kapangyarihan, Panginoon. We lift up everything to you, Lord God, at anuman pong nakalimutan naming ipanalangin, Panginoon, ay alam naming nakaabot na sa inyo, at ngayon pa lamang ay aming pinasasalamatan na, Panginoon. We give you back all the glory, all the honor and adoration. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Bye pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!